O, di, namatay lang yung kapatid niya. So, paano nila masabi na bayaran kami, sir? Ano po masabi niyo, sir, doon sa mahina daw yung mga ebidensyang present ninyo? Hindi po totoo yun na mahina ang ebidensya namin kasi tinrabaho namin yan. Ang sa amin lang po, gusto lang namin talagang isiwalat ang pagnanakaw dito sa Pondo ng Bayan. Ano po yung reaction niyo doon sa bodyguard, cargador? Ako, retired ako. Ano tatawag sa akin? Retired akong Marines. Pensionado ako. Parang nakakaano yun mayata yun sa dignidad namin. Ano pong masabi niyo din, sir, yung sinasabi ng NBI na nabayaran po raw kayo ng 5 million pesos? Sir, ang kapal po ng mukha nila na magsabi na nabayaran po kami. Unang-una, namatay yung tatay ko. Buti nga, sir, tinulungan kami ng mga ibang tropa. Saka si Atty. Baligod, yung pagbili ng kabawang ng tatay ko. Ito, namatay yung kapatid ng kabats ko. Nagkasakit. Hindi nga nila, hindi nga nila ipagamot. O, di, namatay lang yung kapatid niya. So, paano nila masabi na bayaran kami, sir? Ano po masabi niyo, sir, doon sa mahina daw yung mga ebidensyang present ninyo? Hindi po totoo yun na mahina ang ebidensya namin kasi tinrabaho namin yan. Ang sa amin lang. Kasunod po ng walang tigil na bangayan sa Senado, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan na magpatawag ng isang special session. Dito inaasahang dadalo ang mga kongresista at senador para maplansya ang mga nakabimbing panukala. Ayan na mga kababayan, nagpapanik na ang Palasyo de Polvoron sapagkat bukas hindi po nagpaawat or papaawat ang Brave 18 plus Fearless 14 at mayroon pang 7 mga kababayan. So napakarami po ang magsisiwalat bukas at may mga bit-bit na mga ebidensya. Bukod pa yun sa sarili nilang ebidensya na sila mismo ay sangkot at involved dito nga po sa delivery ng mga mali-malita. Kung kaya't mga kababayan, panic mode na ang Malacanang de Polvoron. Pagkatapos mga kababayan, hindi lang po yan ang kanilang pinagpapanikan dahil ang mga kapatid natin mga Muslim ay napasugod po dyan sa Palasyo de Polvoron. Mga kababayan, panoorin po ninyo ito. Ito po. Asa paglalagay yan ng chairman ng implementing panel. Ito po yung mga panawagan natin na dapat marinig ng ating putiing Pangulo. Ayan na mga kababayan. Ito po mismong mga kapatid natin sa BARM or mga Muslim ay hindi na po nakatiis, sumugod na sa Malacanang. Kung ano po ang kanilang ipinaglalaban, yan po ang ating malalaman sa buong detalye ng bidyong ito kung inyo pong papatapusin at hindi nyo po i-skip. At mga kababayan, itong si Akla, kilala nyo si Akla? Si Palso, kilala nyo? Ayun! Ayun! Madidisbar na kaya dito mga kababayan? Ayun! Ayun, sa wakas, mayroon din tayong nakuha dito mga kababayan kay Akla. Bukod pa yan sa, alam nyo si Akla mga kababayan, napakarami po nitong tinasa sa kanya, no? Kilala nyo po yun? Mamaya pag-usapan natin kung sino itong Akla na to. Hoy, sandali! May nag-unsubscribe pa ba naman anak ng Teteng o bumawi pa talaga? 414 na yun eh. Ngayon 13 na lang. Ano ba naman yan? Magiging 13 hudas na tayo dyan. Sino yung naghudas na isang tumalon? Binawi ba naman? Walang bayad yun eh. Diba? Libre lang naman yun. Balik mo! Anyway mga kababayan, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga sumusubaybay, naglalagay at nag-share sa ating video. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, nakikisuyo po ako, pakisubscribe. Wala pong bayad yan at tatanungin kung malaking utang na loob ang inyong gagawin pagsuporta sa VMR channel at organic at Duterte supporters na hindi bayaran mga kababayan. Napakarami po mga vloggers, no? At ang iba po ay, syempre, alam nyo naman, kung sani-kanino po ang mga panig nila. Syempre, pag dyan ka sa malitang panig, matik yan mga kababayan. Mayroon ka rin ambag ng malita. Diba? Ano pa nga ba? Okay mga kababayan, so ito pong Palasyo de Polvoron, tila nagpapanik na mga kababayan dahil hindi po nagpaawat ito pong grupo ni Congressman Mike Defensor at matutuloy nga po bukas at napakarami po ang dadalo dyan. At take note sa EDSA po ito gaganapin at napakalapit po nito sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument. Pag dyan ginawa ni Tulfo yung kanyang pagbabanta noon na pag mayroon sa inyo maghiring-hiringan dyan, bibit-biting ko, kikwilyuhan ko, naku po mga kababayan, naku po lalo na pagka ang gawin niya rito ay ang INC. Tingnan natin kung kaya niyang kwilyuhan at
bitbitin, mga kababayan, sa Senator Marcolita. Ha? Tingnan natin kung kaya niyang gawin yon, mga kababayan. Ano ho? Sa EDSA po, bukas, at hindi po nagpaawat. Dahil dyan, nataranta ang Palasyo de Polvoron. Patawag agad ng meeting. At live mula sa Senado, may Express Report. Si Merrimon Reyes. Merrimon, naka-recess ngayon itong Kongreso pero nagpatawag ng special session ang Pangulo. Bakit daw? Ruth, kinakailangan na raw ng agarang pagkilos ng Kongreso sa mahahalagang panukalang batas at mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Sa inilabas na Proclamation 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang panukala na malapit ng maisakatuparan sa lehislatura. Kabilang na dyan ang agarang pag-aksyon sa pangangailangan ng tulong ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, tiyakin ang suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mga masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa vulnerable sector. Layunin din daw ng special session na bigyang daan ang Commission on Appointments na aksyonan ng pagkakatalaga sa mga miyembro ng gabinete, militar at foreign service nang naaayon sa batas. Matatandaang naantala ang ilang trabaho ng Senado dahil sa Senate gridlock. Nauna namang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabinbing panukalang batas. Sa ipinalabas na live stream ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong linggo, iginit ni Villanueva na hindi ito ang panahon para magkampihan lalo't sunod-sunod ang isyu at problema ang kinakaharap ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Villanueva. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ruth, ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri, handa ang mayoryang dumalo sa special session at gawin ang kanilang mandato. Dagdag din ni Senator Erwin Tulfo, sila raw ay papasok at magtatrabaho ng walang delay at walang drama. Kabilang daw kasi sa mga nakabimbing panukala ay ang Filipino citizenship ng 2 atleta, pati ang Okay mga kababayan, dito na muna natin tigil yan kasi ayun lang naman no. Ito po yon yung pinalabas nila mga kababayan. At dahil nga po dito, mayroon pong post si attorney or Congressman Mike Defensor. Tingnan natin po ang sinasabi dito ni Congressman Mike Defensor kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Mukhang tila nagpapanik na po itong Palasyo de Polvoron. Tingnan niyo muna ito mga kababayan, no. A special session to change, no? Blue Ribbon Committee. Yun po yung target nito mga kababayan. Pero punta natin ang post mismo ni Congressman Mike Defensor. Sabi dito ni Congressman Mike Defensor, patungkol po dito ngayon sa nito, napanood lang natin na binalita nitong News 5, ito po yon. Sabi dito ni Congressman Mike Defensor, nakakagulat at nakakagulantang ang panawagan ng Malacanang para sa isang special session. Ang mga panukalang batas na nais nilang ipasa ay maaari namang talakayin at aprubahan sa normal na proseso ng lehislatura. Wala namang pandemic, wala ring digmaan, wala ring pambihirang crisis pang ekonomiya o budget impasse na mangangailangan ng agarang pagpapatawag ng Kongreso. Kaya hindi maiwasang itanong, ano ba talaga ang tunay na pakay? Isa lamang ang malinaw na dahilan. Palitan ang liderato ng Blue Ribbon Committee at itigil ang investigasyon at pagsisiwalat ng katotohanan. Yan po mga kababayan. Kung makikita po ninyo, itong inano nila mga kababayan, sabi nga ni Congressman Mike Defensor, wala naman pong pandemya. Wala naman din tungkol sa economic natin, di ba? Wala naman tungkol sa ekonomiya. Wala ring digmaan. O ayan po mga kababayan. Di ba? So ang target lang po talaga ay ang target lang po talaga nito ay, sabi nga rito, malinaw, isa lamang ang dahilan. Palitan ang liderato ng Blue Ribbon Committee at itigil ang investigasyon at pagsisiwalat ng katotohanan. Sigurado mga kababayan, ang kanilang pakay lang dito ay talagang palitan ang Blue Ribbon. Ganito ang ginawa nila noon nang unang nag-imbestiga sa Senator Marcolita.
dito nga po sa Blue Ribbon. Nang unang lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez, tanggal si Senator Marcolita, tanggal din si sino mga kababayan? Tanggal din si Chis Escudero bilang Senate President. Ang hindi ko lang maiisip dito kay Chis Escudero na nauna nang tumawid, kumampi na uli doon sa mga ayaw mag-imbestiga tungkol dito sa flood control. Kung naniniwala siya na hindi pala siya sangkot dito, bakit hindi siya nanindigan? Anday kay Senator Jinggoy. Si Senator Jinggoy, naniniwala siya na hindi siya or wala siyang kasalanan or wala siyang ninanakaw. Kaya nanindigan, kaya nakulong. Eh bakit itong si Escudero? Naninindigan naman pala siyang wala siyang kasalanan. Bakit takot siyang makulong? Mga kababayan. O, yun ang mga tanong, di ba? Yan ang mga tanong. At malalaman naman po't malalaman natin mga kababayan. Halimbawa, pagdating na po ng 17 ba? Kasi bukas, no, may Blue Ribbon hearing. Legal pa po ang Blue Ribbon hearing bukas, ha? Tuloy pa po yan. Legal po yan. Wag po kayong magpapaniwala doon na hindi po ito legal o illegal ito kahit sa EDSA lang, no? Kahit sa labas ng Senado. Tandaan po ninyo mga kababayan, sa ngayon, no, hanggat wala pa pong 13 na bumoto dyan kay Win Gatchalian, hindi pa po siya matatawag na legal na Senate President. Di ba? Si Senator Cayetano pa po. So hanggang bukas, hindi pa rin po sila sagawa ng 13, Senator Cayetano pa rin po yan. Gets nyo? Ang pinakamalapit po nilang papasok si Joel Villanueva kung sakasakali man maging 13 sila, ito na nga yung special session. Pero bagamat, no, mga kababayan, ayon nga dito kay Congressman Mike Defensor, nakakagulat ito. Dahil nakakagulantang dahil hindi naman po ito ka-special eh. Normal lang naman ito ng mga nangyayari ngayon, mga kababayan. Katunayan nga, di ba? Di hamak na mas marami ang namatay doon sa Cebu noong mga panahon. Pero hindi po nagpatawag ng special session. Mas matindi po ang tama sa atin ng economy. Nung nagkaroon ng gera doon sa Iran, di ba? Ang taas ng gasolina, umabot ng 150 pesos. Di ba? Pero hindi po nagpatawag ng special session. So, hindi po talaga dahil diyan, kundi ginamit lang nila itong basihan para lang magkaroon ng special session at pumasok na nga itong si Joel Villanueva para hindi naman masyadong nakakahiya. Yun talaga yun mga kababayan. Di ba? Pero ngayon, sabihin na natin, ayun na, 13 na sila. 13 na sila. Ang tanong, Senator Joel Villanueva, kasunod na tanong dito, at Chis Escudero, ikaw, di ba, rason mo, kailangan na magtrabaho. Ganun din to si Joel Villanueva, kailangan din magtrabaho. Ang tanong, magtatrabaho pa ba kaya ang Blue Ribbon pag sakasakaling nandoon na kayo? Or titigil na? At kumusta naman ang kaso sa inyo ng ombudsman? Di ba hinug na, sabi ng ombudsman? Titigil na rin ba yun? Yan mga kababayan, ang aabangan natin. So, ibig lang sabihin nito mga kababayan, pagdating ng araw, pag nangyari na po ang bukas, no, na Blue Ribbon hearing, after nyan, susunod natin abangan sa Miyerkules, yung special session. Kung ano pang mangyari dyan sa special session, halimbawa, tuluyan na ngang tumawid itong si Joel Villanueva at maging 13 na, so official na. Sila na talaga may hawak at ano na yan mga kababayan, wala na po tayong wala na tayong pupwede pang, hindi na pwede tayo kahit maglupasay pa tayo ng dugo, hindi na natin pwedeng awatin yan. Kasi legal na yan. Ang susunod nating babantayan mga kababayan, kung pagpunta ba ni Joel Villanueva ay mananahimik na ang investigasyon sa flood control or pagpunta ni Joel at saka ni Chis Escudero ay magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon. Yan ang dapat natin abangan. Kaabang-abang yan mga kababayan ha. Sige nga po kung ano ang inyong hula. Pag ito ba nakumpleto na ang Gatchalian wing, naniniwala ba kayo na magtutuloy-tuloy ang Blue Ribbon hearing o matitigil na rin katulad ng dati na pagpapatigil ni Ping Lacson na hindi na niya na itinuloy mga kababayan. Sige, hula na po muna kayo dyan. Samantala, punta na po natin ang video kung saan kanina naganap, no? Kaninang umaga lang po ito. Ito pong mga kababayan nating mga muro. Mga Mas talaga
as soon as possible as sa paglalagay yan ng chairman ng implementing panel. Ito po yung mga panawagan natin na dapat marinig ng ating putiing Pangulo. Ayan mga kababayan. Ano pa? Ito pa. Paalala po sa lahat, ito Ito na mga kababayan. Ang PBBM ibalik ang BARM. Ibalik ang BARM sa leadership ng MILF. So, ang panawagan pala nila mga kababayan, yung leadership ng BARM dapat ibalik sa MILF. Mukhang hindi na po MILF ang may hawak ngayon ng BARM, mga kababayan. Sa tingin ko naman, itong BARM, kaya ito nabuo dahil nga po dyan sa, katulad na rin yan yung peace process. May kasunduan yan noon sa panahon nila Tatay Digong, di ba? Kaya nagbaba ng armas itong mga MILF para maki-join na po sa gobyerno ng Pilipinas at sila nga ang mamumuno sa BARM. Di ba? Or BERMM, Bangsamoro, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Di ba? Yan po yun mga kababayan. Ang problema, tila, inetsapuera po ngayon itong si Al-Haj Murad, no? At tingnan niyo po, si Labdamillo, yung parang yung SAF, yung katulad kay Senator Bungo dati, kanang kamay ni Tatay Digong. Ayun, no? Na minumura po si Labdamillo. Ayan mga kababayan. Oh. Minumura po si Labdamillo nito pong mga PBBM tanggalin si Labdamillo. Si Labdamillo po ang tinuturo nilang salarin. Natawagan natin ng pansin at inaanyerahan natin ang susunod nating speaker. Ito naman po ay mula sa kababaihan. Women's sector. Sister, maaari ko kung kayo ay magdalaga as soon as possible as sa paglalagay yan ng chairman ng implementing panel. Ito po yung mga panawagan natin na dapat marinig ng ating putiing Pangulo. Ayan mga kababayan, PBBM magtalaga ng GPH Peace Implementing Panel Chairman. So ang gusto nilang ibalik dito mga kababayan si Al-Haj Murad nung Ibrahim Murad, no, ng MILF. Kasi siya naman po ang leader ng MILF, no? At siya po yung dating leader ng BARM. Kaya lang mga kababayan, pagdating po ni Marcos at itong SAP nga na tinuturo nila itong si Labdamillo, mukhang pinalitan yata. Ang ginawa nila, gumawa sila ng puppet na tau-tauhan nila na namuno diyan. At hindi nga isinali itong si MILF Ibrahim, no? Si Ibrahim Murad, mga kababayan. So nagrereklamo po itong mga kapatid natin na mga Muslim. Kung tutusin nga naman, isa yan si Murad sa malaki po ang dahilan para po magkaroon po ng peace process nung panahon ni Tatay Digong, no? Sila Mesware, naging na-unify na po yan eh. Nung panahon ni Tatay Digong, naging maayos na po ang Mindanao eh. Wala na po tayong masyado pang ganitong kaguluhan, di ba? Liban na lang doon sa nangyari sa Mauti, di ba? Kasi itong Mauti talaga eh. Terorista naman po yun, di naman po talaga yun Di naman po ito katulad ng mga katulad nito na mayroon lang ipinaglalaban talaga. Kasi pinaglalaban lang din naman itong BARM, yung kanilang karapatan, no? After all, mga purong halos Muslim naman po talaga itong mga region na ito eh. So nararapat lang na mayroon din silang ganito para yung lugar na yan, sila na mismo ang mga laga ng katahimikan kaayusan. Di ba mga kababayan? At least, nakakaisa na sila sa gobyerno natin. Hindi na yung mula pa noon. Alam mo, ako'y nung nagkaisip ako, mga kababayan, nagisnan ko na yung Mindanao na magulo. Dati nga, nung mga bata pa ako, no? Naririnig ko na yan, mga pinsan namin, mga binata na, nire-recruit noon. Wala nang basta training or kahit walang mataas na pinag-aralan, sige, sundalo ka na kagad, daling ka nga lang sa Mindanao. Maraming ganun sa amin noon. Marami. Diretso ka na kagad, sundalo ka na kagad, kaya lang Mindanao nga, mga kaubayan. Yun ang nung araw na yun. Kasi magulo po ang Mindanao.
Pero nagkaroon lang po tayo ng katahimikan, hindi man totally na sobrang tahimik, pero at least kahit papaano, nakaginhawa-ginhawa tayo. Nakahinga-hinga tayo ng panahon ni Tatay Digong. Kasi nga, lahat ng sektor, tinugunan ni Tatay Digong. Di ba? Ito, sektor ng mga kapatid nating Muslim, mga sektor ng lahat, mga maliliit, ang nagtitinda, naayos ni Tatay Digong. Di ba? Ang problema, itong si Marcos Jr., wala po itong pakialam. Basta, ang pakialam po nito kung paano makapagnakaw ng mali-malitang pera, di ba? Yun ang problema, mga kababayan. Diba? Yun ang problema. So yan. Yan po ang problema, mga kababayan, sa atin. Ngayon, itong mga Muslim group na may hinaing dito kay Marcos Jr., pag hindi rin tundinggin, isa ito sa maaari din, no? Na makasama din po ng taong bayan para perhaps marami din dito yung naghahanap din, nagtatanong din, nasaan ba yung mga pera? Bakit ayaw ninyo pakinggan ang mga dating sundalo, dating Marines na isinisiwalat? Sila mismo ang involved, sila mismo ang saksi, sila mismo yung taga-deliver. Bakit ayaw niyong pakinggan? Diba ga? Hindi malayong mangyari, mga kababayan, na itong mga ito, no? Alam nila kung saan si Senator Robin Padilla, anong pinaglalaban. Kasama si Senator Robin Padilla sa grupo nito na mag-iimbestiga dito sa Blue Ribbon, mga kababayan, para ilabas talaga ang katotohanan. Diba? Ang problema, ayun no, si Senator Robin, ang problema, may talagang kampo nito pong Gatchalian na wing na pumipigil, mga kababayan. Kitang nyo ito pong pumipigil, pakinggan nyo. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to the people. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Walang yan. Anong kinalaman ng senador kongresista? Ito nga. Ang pakiramdam habang kayo'y nakahiga sa yaman, kami nagsisiksikan, kami nilulunod sa baha ng inyong kasalanan. Kami Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to the people. Ngayon, Huwag daw natin pakialaman ang flood control na yan. Wala talaga siyang pakialam, mga kababayan. Pero ang totoo, nandyan po sa flood control na yan yung mali-malitang pera. At isa ka, tulpo, sa iniimbestigahan. Isa ka sa tumanggap di umano ng mali-malitang pera, diniliberan. Ngayon, sasabihin mo, huwag pakialaman? Huwag pakialaman? Bakit? Takot ka ba? By the way, mga kababayan, sa mga nagtatanong anong FB page ko, ito po yung FB page natin Batang-bata pa po to, 709 pa lang ang followers, mga kababayan. Baka naman, marami-rami na po ang mga upload nito po, mga kababayan. Pumili na lang kayo dito. Laki na ng views nito, 50,000, no? Baka naman, mga kababayan, i-follow nyo naman itong FB page ko. Kasi nagpalit po ako yung sa aking personal na account. Parang mayroon yatang doon, mga kababayan, nag-block o kung ano man, hindi na re-recommend, no? O kaya ito na lang, mas maganda nagbago ako, Sana i-follow nyo po, mga kababayan, ito kasi dito time to time mag-upload na po tayo rito ng personal nating POV, no? Ayan, no? POV natin, ayan, mga kababayan. Ito nga, meron na tayo rito isa, ito, isa. Ayan. Tapos yung iba pa, mga video natin mismo. Malalaki ng views, may 86,000. Follow nyo naman, ito pa, 49,000. Ito yung mga maliliit na mga video na maaari natin magamit, no? Na napapadaan lang natin. Minsan, katulad po nitong video na ito, tingnan nyo po, mga kababayan, maaari nyo rin po ito magamit. Ito. Batas ang pinag-uusapan, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law. Kita nyo, mga kababayan, grabe isang mambabatas, walang pakialam sa batas. At paminsan-minsan, bigyan natin ng yun yung Tagalog nun paminsan-minsan, pwede natin baluktutin ang batas para lang umayon sa kagustuhan natin. Yun yung ibig niya sabihin dito, mga kababayan. Anong sagot ng kanyang kapatid? Tuloy natin ang kanyang video. To be able to please the people. Seriously speaking,
If you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Ayan mga kababayan. Pag ikaw ay mambabatas, hindi ka po pwedeng magbaluktot ng batas. Di ba? Seriously speaking, sabi ng kanyang kapatid na si Ben Tulfo. By the way mga kababayan, no Tulfo wag na po kayong bubuto ng Tulfo. Pag bumuto pa po kayo ng Tulfo, katulad ng nimpo nito, maniwala po kayo, yung itong Tulfo na to, ganyan-ganyan lang po yan. Parang akala mo matalino, magaling, mabait, di ba? At saka matapang. Pero pagdating po ng nasa Senado na yung tiklop na yun po yung mga kababayan, hindi na po yan makakapagsalita ng ano. Parang si Rapi Tulfo lang, di ba? Naalala nyo dati si Rapi Tulfo, tapang-tapang. Alam mo naman, sino talaga nga tapang-tapang magaling, di ba? Lahat dito, minumura. Pero pagdating po sa nando sa Senado, wala na. Para na rin si Lito Lapid, tahimik na rin. Lalo na dito sa flood control corruption. Kaya no Tulfo mga kababayan, ha? Utang na loob, huwag na po kayong bubuto sa Tulfo. Sa mga kababayan, sa mga kamag-anak ninyo na naniniwala pa sa Tulfo na to, huwag na po. Manggagamit lang po yung mga yan. Wala po tayong mapapala dyan sa mga Tulfo na yan, kundi tayo po ang gagamitin ng mga yan. Okay? Oh. Ano ito? Wait lang. Ano ba ito? Ito muna mga kababayan. Punta tayo dito. Ito, tingnan nyo ha. Mayroon daw senador na natatakot pumasok. Merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Hindi, merong isa, parang Jerry, may isa na ang gusto niya lang magtrabaho. Pero dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga basher, ng mga vlogger, mga troll. Kita nyo mga kababayan, no? Kita mo ha. Mayroon daw isang senador na natatakot lumabas. Ayon sa title nito, no? Natatakot daw lumabas dahil daw baka mabugbog. Ayun, ilang senador natatakot pumasok dahil sa posibleng bashing. Biruin mo, senador ka, takot ka mabash? Abay, lintik na, inutil ka palang senador ka. Huwag ka na maging senador, mag-resign ka na lang. Takot ka pala sa bashing eh. Kung tama ang ginagawa mo, hindi ka naman ibabas, pupurihin ka pa. Di ba mga kababayan? Sige nga, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Lahat naman silang mga senador, puro may mga, di ba? May mga kabintasan o kasiraan eh. Kahit kasi Senator Marcolita, kahit wala naman kaso, kinakasuhan nila. So isa rin kasiraan yun, di ba? By the way, lahat naman po ito, entitled pa tayo na benefit of the doubt. Di ba? Kahit sila. Pero the fact remain, yung katotohanan na nanatili na lahat kayo dyan. Any moment, anytime, mayroon talagang magtutuligsa or aatake sa inyo. Pero nung matatakot ka, yun ang gagawin mong reason para hindi ka pumasok. Aba, hindi ka pala karapat-dapat. Ngayon, dapat kang pumasok para ipagtanggol mo yung sarili mo at sabihin mo, hindi ako ganon. Halimbawa, pinagbibintangan ka magnanakaw, pinagbibintangan ka ng na dinilibiran ka ng pera, mali-malita. Di ba dapat mas magandang ang pumasok ka at magpa-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. At kung halimbawa, katulad ni Tulfo, isa sa dinilibiran ng 8 na malita di umanon, ayon dito sa mga brief 18, 8 or 6, di ba? Huwag ka na humarap dyan. Huwag na ikaw ang mamuno. For delikadesa, kung mayroon ka pa. Sorry, kung wala ka ng delikadesa, sorry na lang tayo, mga kababayan. Kung pakapalan na lang talagang labanan, biruin mo, ikaw. Inimbestigahan ka, ikaw mismo, yung isa sa mga sinasabi di umano. Pagkatapos, tapang mo naman eh. Tapos itong isang senador na hindi mo mapangalanan, sasabihin mo, natatakot pumasok dahil baka mabash anak ng tete. Kung ganon, paabot mo rin to, Tulfo. Sa senador na yun, huwag ka na rin mag-senador. Mag-resign ka na lang. Tama mga kababayan? Di ba? Takot na takot ka. Ba't ka pa nag-senador? Di ba? Wala ka pala eh. Oh. Ito mga kababayan. Lipat na po tayo dito sa... Ito naman kay Akla, mga kababayan. Ito pong si Akla. Nakatikim po ng parusa mula po mismo sa Supreme Court, mga kababayan. Tingnan po natin itong parusa niya mula sa Supreme Court. Pero bago yun, panoorin niyo muna ito. Tingnan niyo ito si Bading, mga kababayan. Pag naggagaling-galingan, no? Suplak siya ng kapwa niya abogado. Anong legal basis noon? Tatanungin natin yan. Recognizes Win Gatchalian, the President recognizes Win Gatchalian. So, ibig sabihin, pag nire-recognize ka ng Malacanang,
ikaw ang valid. Oo. That's basically what you're trying well, to not say. necessarily Malacanang alone. Oh, yeah. But, sige, sama mo na yung... all the branches of government. All the branches of government. Plus independent anong legal constitutional basis noon? Tatanungin natin dyan sa Di ba? man on the street. Kasi alam ko dapat Korte Suprema pa rin ang magdedesisyon. Boom! Ayun, ngisi-ngisi ka na lang. Di ba? Kahit ano pang sasabi mo na ang itong kampo ni Gatchalian ay ito talaga ang legal, kahit pa kinampihan na ito ng Malacanang, normal lang mga kampihan ng Malacanang kasi nga tuta po sila ng Malacanang. Itong mga senador po na kampo ni Gatchalian ay tuta po ito ng Malacanang, mga kababayan. Maliwanag naman, katulad ni Tutasin, katulad ni Ping Lacson, di ba? Maliwanag naman mga kababayan na sila ay takot sila sa investigasyon ng flood control. So ngayon, kakampihan talaga sila ng Malacanang kasi ang Malacanang mismo, 10 ng kanyang pamilya, biruin mo ba naman, kasama si Marcos mismo, ang kanyang asawa, First Lady, sangkot din, napangalanan din ni Saldico, yung kanyang anak, si Sandro Marcos, nadeliberang kayo ng malita. Ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Di ba? Sino pa ba? Ang dami. Halos lahat ng kamag-anak ninyo, 10. Mula sa Pangulo hanggang sa baba. Hindi kayo kakampihan. Siyempre kakampi sa kanila, di ba mga kababayan? Kasi ito rin, katulad ni Chis, di ba? Kasabay ni Senator Marcolita, ni Senator Jinggoy, Senator Joel, itong si Chis, May 26, hinog na ang kaso sa kanilang plunder ayon ito sa Ombudsman Remulla. Pero ngayon, yung hinog na yon, nasaan na? Kasi nga, nakatawid na itong si Chis Escudero. Gets nyo mga kababayan? Di ba wala na? Tahimik na? Sino lang nakulong? Senator Jinggoy. Na anong sabi ng Senator Jinggoy? Kinukumbinsi siya. Kinakausap siya. Sana Senator Jinggoy, one day magpa-presscon ka na rin at ilabas mo na rin yung ebidensya mo. Halimbawa, Senator Jinggoy, pagka total, iniipit ka na rin lang naman. Total, kinulong ka na lang din naman. Kung may hawak ka talagang ebidensya, ilabas mo na sa publiko. Para magkaalaman na talaga kung sino talaga yung nagkumbinsi sa'yo, no? Para hindi ka nakasuhan at maabsuelto ka na sa pagkakakulong, bumaliktad ka lang, kumampi ka lang kay Gatchalian. Yeah? Ayan mga kababayan. So itong si Akla, hindi po yan. Ito po ang kanyang nangyari sa kanya dito. Supreme Court po mismo ang bumanat dito kay Akla. Ito. Just in, the Supreme Court has suspended Jesus Falces from practicing law for 1 year. Aba, 1 taon lang palang parusa nito. Hindi pa ito na-disbar mga kababayan. Ano ba gusto niyong parusa dito? Disbar o kulong? Separately, Falces is facing multiple counts of libel from Congressman Toby Chanco and the staff of Senator Robin Padilla, with several more on the way from other individuals. Source close to PGNN say. So, mga kababayan, yung kampo ni Congressman Toby Chanco at Senator Robin Padilla ay marami din po ang bukod na may naisampang libel o libelo, paninirang puri dito kay Akla, mga kababayan. Ngayon, nauna na siyang na-suspended, may kaso pala siya noong 2018. May ako na nakita tungkol daw ito sa pagsasalita niya ng hindi maganda. No? Oh, tingnan natin mga kababayan ha. Yan pala yon ang kanyang naging kaso. Ano ho? Mayroon pala siyang naging kaso na ganun mga kababayan. No? Mamaya hahanapin ko, ibibigay ko rin sa inyo pag nahanap ko na mga kababayan ha. By the way, habang hinahanap natin, tingnan nyo muna itong si Lacson, no? Itong si Lacson mga kababayan. So ito si Falces ha, suspended for 1 year. Hindi po siya pwedeng mag-abogado. Ano ho? Sa bagay, kahit abogado po siya, gago naman to eh. Gago naman ang mga argumento nito. Tingnan nyo nga dito itong video na to, di ba? Oh, gagaguhan ng kanyang argumento dito, di ba? Sabi niya, recognize na daw ng Malacanang. Pero sabi naman ni Atty. Chico, ito si Atty. Chico na to, itong isa.
Sabi naman, ibig mo sabihin, porket ni-recognize na, mayroon na bang galing sa korte mismo? O, hindi niya masagot, mga kababayan. Kasi Korte Suprema lang ang magsasabi kung sino talaga ang legit na Senate President. At for this time, mga kababayan, ayon po sa saligang batas, Senate President Alan Peter Cayetano po ang legal. Hanggat wala pa po silang nakukuhang 13. Maliwanag yan. Okay? So yan po yan mga kababayan. Okay? Ito. Tingnan natin itong post ni Lacson mga kababayan naman. Punta tayo dito sa post ni Lacson. No? Galit na galit dito siya. No? Sabi dito ni Lacson, Senator judges by day, detains by night. Sabi nga nito, so what happened to the fundamental principle of being presumed innocent until proven guilty? And that the decision should be with finality. Hindi ako abogado tulad ni Pinky, pero hindi rin naman ako tanga tulad niya. Napamura pa dito itong si E.B. Hugalbot, mga kababayan. Kasi po, bukod po dyan sa gusto nilang mangyari, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari ay bukod dito na matanggal nila si Senator Marcolita sa Blue Ribbon, no? Ay gusto pa nilang bawasan ang konstitusyonal na batas na 16 senators ang pupwedeng mag-convict sa isang impeachment. Di ba, mga kababayan? So, dalawa ang kanilang niluluto. And after niyan, mga kababayan, ayon nga doon kay Senator Cayetano nung nakaraan, asin pa ba nagsalita noon, tuloy-tuloy na po ito. Pag nagawa na nila ito, sunod na nilang gagawin, babaguhin na po nila ang konstitusyon. At mga kababayan, no, by the way pala, by the way highway, pag ginawa pala nila yon, ibig sabihin, inumpisahan na nilang ginawa or binago ang ating konstitusyon. Tama pa ba yun? Kasi bakit? Yung pagboto or yung requirement ng pagboto na 16 ang dapat bumoto para makonvict ang isang impeachable officer, this time si BP Sara, pag ginalaw nila ito at ginawa nilang 15 na lang or 12 na lang, ibig sabihin pinakailaman na po nila ang konstitusyon or labag po ito sa konstitusyon na kanilang ginagawa, mga kababayan. So napakapanganib po nilang gagawin na ito. So para sa akin, baka ito na po ang mag-trigger ng taong bayan para lumabas na po sa ITSA. Dahil hindi na po tama ang kanilang ginagawa. Binabago na po nila ang konstitusyon ng ating bansa. Diba? Illegal po nilang binabago ang konstitusyon ng ating bansa. Dinadaan lang po nila sa kanilang dahil sila lang ang malakas. Diba mga kababayan? By the way, si Lacson din mismo ang nagsasabi na ganito, no? Hirap din talaga. Hindi nila makukuha ang 16 votes, mga kababayan. Kaya, ang kanilang gagawin na lang ay i-disqualify nila si Senator Jinggoy. Hinahanapan nila ng paraan para hindi na makaboto. Pero mga kababayan, kahit nga hindi makaboto si Senator Jinggoy, makulong na nga lahat ang siyam na pro-Duterte senators, makulong na lahat yun, 15 pa rin sila. Hindi pa rin 16. So, dapat bago or baka hindi sila makaboto kung convicted na po. Pero as long as sa nakikita natin sa Senator Jinggoy, aabutin po yan ng ilang taon bago po yan makonvict kung sakasakaling makonvict man, di ba? Baka maabutan na nga yan ni BP Inday Sara, hindi yan makukonvict. Sorry po. So, madalit sabi mga kababayan, sisirain po talaga nila ang ating konstitusyon. Panoorin po natin ito. Mismo itong si Pinky ang nagsasabi na hindi na po talaga, hindi kaya makuha ang 16. Kaya humahanap sila ng paraan ngayon kung paano mapababa. Mula sa 16, po pwedeng 12 or 15 na lang kung ilan man mga kababayan. Kasi alam nila yung 16, never nilang makukuha. Nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa bilang ng mga senador na iniimbestigahan. Teka lang grabe naman ng subscribers. 414 na kanina yon, bumawa sa 413 na naman. Ngayon 414 kanina habang nagano tayo, bumaba na naman sa 413. Anak ng titing talaga, naglaban bawi ba? Damot nyo naman, isa lang yun Wala namang bayad yun, ba't di nyo po binawi? Grabe naman kayo ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bumaba sa 9 na senador
ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects scandal. Maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paghingi ng permiso sa Sandigang Bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial hanggang sa matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. Kita nyo mga kababayan, di ba? Hinahanapan talaga nila ng paraan kung paano mapababa ang bilang na pupwedeng mag-convict kay BP Sara. Simple lang naman po ito mga kababayan, hindi na nila kailangan humanap pa ng paraan. Kung mag-stake lang sana sa konstitusyon, na ano yun? 16 po, no more no less. Kailangan 24 senador ang bilang at sa 24 senador, 16 doon dapat ang bumoto para makonvict si BP Inday Sara. Kahit nga hindi na po pumunta si Senator Jinggoy, kahit hindi na po sila makaboto, hanggat hindi nyo po nakukuha ang 16 votes, hindi nyo po pwedeng i-convict. Yan ang nakasulat sa ating konstitusyon. Bakit nyo ba talaga binabago ang ating konstitusyon? Di ba? So ito, maliwanag mga kababayan na pagtatangka talaga nila ito para baguhin po nila ang ating konstitusyon sa illegal na paraan. Sana tayong taong bayan, mga kababayan, wag po tayong matutulog. Wag po tayong matutulog kasi nga po, sinusubukan na po nila na baguhin po ang ating konstitusyon sa pamamagitan ng illegal na paraan. Di ba? Mga kababayan. Tingnan ko muna ha, suspende. Mga kababayan. So, ito po ang nakakatakot kasi nga alam nila na hindi po nila kaya ang 16 at kahit hindi po pwedeng bumoto, hindi pa rin nila po pwedeng bawasan ang requirement na ayon sa Constitution. Humahanap sila ng kung ano-anong mga salita pero ang totoo mga kababayan, pupunta doon. Kahit nakakulong na. Tandaan nyo po ito ha. Ito, dalawa lang po. Dalawa lang ang pwedeng paraan para hindi makaboto or hindi maging valid or pwedeng mabawasan ang requirement ng majority or boto na 16 para makonvict si BP. Dalawa lang. It's either matsugi. Huwag naman sana. Matsugi ang isang senador. Okay? Matsugi, as in tsugi. Or yung isa ay makonvict with finality. Convicted sa isang kaso. Or, mayroon pa palang pangatlo, ma-evict or matanggal mismo. Parang bang si Congressman Barsaga, parang ganun. Tanggal na sa pagka-congressman. Kaya nyo bang magtanggal ng isang senador ngayon? Sige nga, subukan nyo nga magtanggal ng isang senador. Ano ang inyong So, sa tatlong yon napakalabo. Awa ng Diyos, malalakas naman ang ating mga senador. Unless na lang kung mayroong katulad mangyari kay Ninoy, di ba? Unless na lang kung may gumanon. Tingin nyo mga kababayan. Di ba? So yun po yun. Tapos, convict, nako. Alam mo naman, si Senator Jinggoy, di ba? Dito sa atin nakakulong. Alam nyo naman kung gaano katagal. Unless kung katulad ka kay Boyeng Rimulya, yung kanyang anak, na wala pang 3 buwan, naalala nyo yung anak ni Boyeng Rimulya na tumanggap ng high grade na Mary Jane. Damo. High grade. Siyempre, ikaw ba naman ang anak ng Justice Secretary ng ating bansa? Pag hindi pa naman napakabilis ng proseso, di ba? Bilis eh. Wala pang 3 buwan. Tapos, dismiss na ang kaso ng kanyang anak. Ang galing Galing sana all. Mapapasana all ka talaga.
Meron palang ganun, kasong droga pero ang bilis lang. Pagkakaalam ko yung droga, yung iba na mamatay na lang doon sa kulungan, hindi pa tapos ang kanyang kaso, di ba? Pero dito sa anak ni Boyong, ang bilis pa sa alas 4. Liban kung ganun. Pero kahit na, may appeal pa rin yun. Naku halimbawa, makonvict si Senator Jinggoy, appeal uli yan sa Supreme Court. O ilang beses yan magkakaroon ng appeal, gaano katagal yan. So hindi mo makukuha yung conviction. Di ba? O gano'n naman ni Senator Bongo, Senator Bato, madala doon sa ICC. O, senador pa rin sila, nandun lang sa ICC. Di ba? Hindi lang sila makaboto. So hindi naman papabor din yung kailangan pa rin nila ng 16. Ngayon, bago sila mahatulan, isang taon na nga si Tatay Digong mahigit, hindi pa rin nag-uumpisa yung kanyang trial, di ba? Tapos na itong impeachment. Maliwanag mga kababayan, kahit ano pang pinilit nila, talagang mapupunta lang sila sa illegal na gagawin. Para lang may sa katuparan ang madilim nilang plano. Gets nyo mga kababayan? So tayo, bukas, wag po tayong kukurap. Dahil mukhang may pasabog na matindi. Bukas na ilalabas lahat ng mga ebidensya na hawak nitong plus 14, Fairless 14, at may 7 pa daw di umano, at itong ang Brave 18 mga kababayan. Huwag tayong kukurap, baka bukas ipakita na po ang mga CCTV, ipakita na po ang mga lahat na maaaring ebidensya na harap-harapang bubulaga sa taong bayan. At taong bayan na magdesisyon kung karapat dapat pa ba itong mga taong ito na namumuno sa ating bansa. By the way mga kababayan, bago tayo magtapos, ito pala yung kaso ni Falsis. Si Attorney Jesus Ricardo Falsis III, siya ay sinuspindi ng Korte Suprema ng 1 taon sa pag-abugas siya dahil sa isang social media post noong 2018 na itinuring ng korte na hindi angkop at labag sa pagpamantayan ng propesyon ng mga abogado. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay nag-ugat sa isang tweet na ginawa niya habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid sa isang kontrobersiyang kinasasangkutan ni Chris Aquino. Uy, kay Chris Aquino pa pala ito mga kababayan. Natagpuan ng Korte Suprema na may vulgar o hindi nararapat na pananalita sa naturang post at pinananagot siya sa administratibong kaso bilang abogado. Ayan mga kababayan. Administrative case pala ito. Mahalagang tandaan na ito ay administrative case bilang miyembro ng Philippine Bar, hindi kasong kriminal. Ang parusa ay suspensyon na pagpapractice ng law sa itinakdang panahon, hindi pagkakakulong. So hindi pa ito makukulong, parang katulad din ito kay Tulfo mga kababayan. No? Bagamat na-convict ito ng libel mga kababayan noong panahon nung 2008 ba yun, yung kanyang kaso. Na-convict po ito, pero si Tulfo, 4 counts ng libel. Itong si Bindalo, Erwin Tulfo, hindi rin po nakulong, pinagmulta na lang. Sarap, no? Pero mo, katulad ni anak ni Boyeng Rimulya. Ito si Bindalo Tulfo. Sarap, ano? Pero yung mga matandang nagnakaw lang ng isang teklis na mangga, kulong ka agad. Parusa ka agad. Mabilis ang hustisya. Pagka mga walang kaya o mga mahihirap. Pero pag dito sa mga animal na mga mayayaman at mga makapangyarihan sa ating bansa, ay nako. Hustisya din naman. Kaya lang, pabor sa kanila. Gets nyo mga kababayan? So, anong masasabi ninyo? Aabang ba tayo bukas? Dito sa Blue Ribbon Committee, ayan o, Senator Ruben. Nakikita nyo ba na maaaring makisahog na po itong ating mga kababayang mga Muslim? So, hindi ko po naman sila inuudyokan mga kababayan. Pero, alam nyo, malapit-lapit lang po na. Malapit-lapit na pong lakarin yan. Malay natin. Malay natin bukas mga kababayan kung gulatin po tayo. Ano ho? Gulatin po tayo sapagkat biruin nyo. 14, 7, at 18. Kung magdamagan na po ito bukas at may mga video pa na ipalabas, sa tingin nyo kaya? Sa tingin nyo kaya, ano ang mangyayari? Kaya kaabang-abang. Kaya kung makakapunta po kayo sa EDSA, tapat po ito ng SM Megamall. No? Halos malapit lang po ito dyan sa EDSA Ortegas or dyan nga po sa EDSA Shrine, mga kababayan. So alam nyo na po ito. Halos katapat po ito ng SM Megamall or dyan sa MRT. MRT SM mga kababayan, SM Megamall MRT. Dyan kayo bumaba kung sumakay man kayo ng MRT. Alright, mga kababayan? So yan ang ating nagawang reaction video dito
sa nagpapanik na Malacanang na bukas na ay maaring sumambulat ang mga matitibay na mga hawak na ebidensya nitong mga ayun, 450 na. Ayan, may nag-subscribe ng 2. Salamat sa inyo, ha. Okay, syempre, pasasalamatan natin at atin pong babatiin, no? Ang mga gustong magpa-shoutout, mga kababayan. Okay? Ang mga gustong magpa-shoutout, ito. Sana yun, ha? Okay, mga kababayan, ito po ang mga gustong magpa-shoutout. Sana nandito kayo, ha, para i-shoutout ko kayo kung nandito ang inyong pangalan. You're on live watching from Australia. Yan. Salamat sa iyo, Tichi Rulyun. Thank you po, ma'am. Nasa Australia pala si ma'am. Watching from Australia uli. Oh, Australia to si Rulyun. Australia, no? Australia din si Solidad CM. Ba, dami nating viewers sa Australia, ha? Jerry Dalagan, congratulations. Lakay VMR, malapit ka na mag 400k. Oy, thank you. Agiyaman akman, Lakay Jerry. Taganno ka man nga ay ating basit mo nga kabsat, bagtit pa. Ni BMR, agyaman akdarod, agyaman akdarod. Shout out ka na kayo amin ita. Ayan nyo man tatta, no? Tanurte kayo or intero o rabaw nga mundo. Sinsya na kayo sa aking mga Ilocano, ha, medyo bakil-bakil. Ka-Idol BMR, saan ba ang BRC hearing bukas, sa Senado pa ba o sa ibang place? Fidel Bag. Ayan, Fidel Bag, tapat po ng SM Mega Mall. O, alam nyo na rin siguro, sumakay na lang kayo sa MRT. Yan nga po ang baba po kayo sa SM station, sa MRT, mga kababayan. Malapit lang po yan dyan sa Robinson's Galleria or sa Idsa Shrine. Sana Lord Jesus, matapos na po ang gulo sa Pilipinas at paalisin na ang mga taong di karapat-dapat na mamuno sa aming bansa. Amen. Sabi ni Alice Bildirol. Shoutout sa iyo, ma'am. Tama po ang inyong panalangin. Sir, tama yung analysis to win by merit, not through technicality. Ayan. Sabi ni Albino Lunggid. Thank you, ha. Albino Lunggid, sa iyong pag-appreciate sa aking pag-analyze, no? Thank you, sir. Taga saan po kayo? Watching from Cotabato, sabi ni Luzel Ahelo. Aliho, sorry. Tuloy ang laban, sir, sabi ni Bernardo Hueta. Ayan. Shoutout sa iyo, sir Bernardo. Hallelujah, glory to God in the highest. God has shown to the wicked people that He is really God, who will not let the righteous to be forsaken. God bless SP Cayetano and team in the team, sabi niya. God save Philippines, sabi ni JVST Pichi. Yan, mga kababayan. Senator Alan Cayetano, lumaban tayo kasi kunting tulak na lang, makukulong na sila lahat. At huwag kayong bumigay, Senador Marcolita. Ipaglaban niyo po ang laban. Tuloy ang hearing. Wala silang karapatan na saktan kayo. Saktan tuloy ang laban. Sabi ni Eduardo Aplicador. Tama po kayo dyan, sir. Hello, VMR, sabi ni Ate Charilo. Sana matagumpay ang hearing bukas, Lord, with her and pray for successful. Thank you, Lord. Sabi ni Camaro Din Kamad. Yun. Sabi naman ni Pauman BJ. Sir BMR, sa analysis po, magkukuntim po ako. Gagawin po lahat para di po matuloy ang investigasyon sa flood control anomaly po, Sir BMR. Tama ka dyan. Yun po ang ginagawa nila ngayon. Lahat po. Alam niyo bukas sino makakalaban ng mga Marines dyan at mga tao dyan? Sino nga harap dyan? Si Torre. Si Torre, di ba? Nabanggit si Torre doon sa mga kababayan, di ba? Si Torre daw ang nagkukumbinsi para wag daw itong tumuloy ng mga dating Marines, no? Okay lang gayahin niyo si Senator Jingo Estrada, sabi ni Danny Mulyon. Gandang araw, Sir BMR, from Tondo, Manila, sabi ni Maridel Lim. God bless the brave 32 Marines who is going to testify to the truth. God be with them. God will protect them, sabi ni Tankun. Maximo Kabilugan, praying for success BRC. Ayan, mga kababayan, no? We are waiting for tomorrow. God bless you always, sabi naman ni Azila. Mabuhay po kayo mga 13 majority. Asahan nyo po ang boto nyo sa amin. Ay sana patuloy nyo. Yan, sabi ni Flor
Ambadang. Ayan mga kababayan, so yan po ang ating nagawang reaction video ngayon. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. Magkita tayo sa susunod na pagkakataon. At syempre pa, Pilipinas as always. Bye-bye!